Panginoon Lord, maluwalhati, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa. Ama, huwag mo pong hayaan na maputol ang bawat internet ng bawat isa, Panginoon, at magpatuloy, Ama, na walang maging hindrance, Panginoon, sa aming paghahayag ng salita, na ikaw ang maitanim sa kanilang mga puso, Panginoon, at makita nila ang kahalagahan, Ama, ng iyong banal na salita na siyang nagpapabago sa bawat isa sa amin. Lord, linisin mo ako sa oras na to, ano man ang nakikita mong karumihan sa aking puso, kayabangan, ano man ang nakikita mong pride, ano man ang nakikita mong hindi galing sa iyo, Panginoon, sa aking puso, sa aking isip, Panginoon, o may nagawa ako at nasalita na hindi ayon, Panginoon, sa iyo, Ama. Hinihingi ko po ng kapatawaran. Patuloy po ako nagpapakumbaba sa iyong harapan at inaamin ko, Ama, na ikaw lang ang tanging Diyos na makapag-aalis na aking mga kasalanan at kapangyarihan mo na magpatawad ng lahat ng mga pagkakasala namin, Panginoon. Kaya sa oras na to, patuloy ko rin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang aking buhay, ang aking bibig, Panginoon. And Lord, si Pastor Eric, Panginoon, hallelujah, anuman po, Panginoon, ang kanyang sitwasyon at kalagayan, ingatan mo po siya saan man siya naroroon. Ama, ikaw po ang magliwanag, ikaw po ang makita, ikaw po ang maparangalan, Panginoon, sa pangalan ng aming Diyos na buhay na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. In Jesus' name, amen. Pamute nga po, Kuya Oliver. Kuya Oliver po yun, ano? Pakimute nga po yung mic. Ayan, salamat po. Ayan. Check po natin mga mic natin kapag naka-open. So, purihin po ang Panginoon. Ano po, tayo po ay mag-aral po about sa table, about sa lamesa. Amen? So, purihin ang Diyos. Tayo po ay tuturuan ng Panginoon kung ano ba ang significance ng lamesa. Amen? So, ang significance of table po, spiritually, ito po ay kumakatawan sa intimacy. Amen? Pag sinabing intimacy, ito yung intimate na relation natin sa Panginoon. Hallelujah. Dito po maiintindihan natin na kailangan kasi, hallelujah, dito po sa ating pag-aaral, ano po, hindi lahat ng bagay na pinag-uusapan natin is about sa nakikita ng mga mata ninyo. Kailangan, ano rin po tayo, naglalaro din po tayo sa realm ng spirit. Kasi kailangan, lagi ko nga po sinasabi sa inyo, kailangan may understanding po tayo sa pinag-uusapan natin. Kasi kung wala po tayong understanding, wala tayong paglago. Kung hindi natin mauunawaan yung pinag-uusapan natin, wala pong magiging paglago na mangyayari sa buhay natin bilang mga mananampalataya. At kung wala pong paglagong mangyayari sa atin, wala pong elevation na mangyayari sa buhay natin. Pag sinabing elevation, wala tayong pag-angat. Amen? Wala pong pag-level yung ating mga spiritual na estado. Ano po, yung wala po, hindi tayo aangat hanggang doon na lang sa nalalaman natin. At kung wala pong elevation na nangyayari sa buhay natin, wala po, hindi mangyayari po ang transformation sa atin. Amen? Kasi hindi natin naunawaan, hindi tayo lumalago, hindi rin tayo nag-elevate, hindi natin gustong madagdagan yung ating mga nararanasan o pinag-aaralan o nalalaman sa salita ng Panginoon. So, paano mangyayari yung transformation sa ating buhay kung hindi natin inuunawa ang salita ng Diyos? Amen? So, kung merong transformation, nandun din po, amen, yung acceleration. Pag sinabing accelerate, amen, tayo ay inaano ng Lord. Kumbaga, sa makina, di ba? Ina-accelerate niya. Ano yun? Pinapagana niya. Amen? Hallelujah. Pinapagana niya po yung ating mga makina, pag-iisip, o kaya natin nagagawa yung mga bagay. Amen? Pinapainit niya po. Pinapalaki niya, pinapalawak niya, ina-accelerate niya. Amen? Ina-exercise niya para maging epektibo ka. Hallelujah. So kaya itong lahat ng bagay na to yung sinabi ko sa inyo, ano po, na para maunawaan po natin bilang mga mananampalataya, itong mga to para tong chain, para tong kadena na magkakadugtong. Para maintindihan po natin yung purpose ng Panginoon, para mabago po yung ating pag-iisip ayon sa will ng Lord. Kasi tayo po, hanggat hindi natin dinideny yung sarili natin, will pa rin natin ang nasusunod. Amen? Kaya napakahalaga na tayo ay nag-aaral po ng salita ng Panginoon. At ngayon po, pag-aaralan natin ang tungkol sa lamesa, table po. Amen?
Hallelujah. Kailangan din po nating maintindihan sa pamamagitan ng espiritual na gawaing ito sa lahat ng mga desisyon ninyo, physical man yan o espiritual. Hindi nyo po ba naisip na lahat ng bagay sa mundong ito, physical man o espiritual, sinesettle po sa lamesa, sa table. Amen? Hallelujah. Kaya nga, lahat po, every act, lahat ng pagkilos natin about intimacy, lahat nangyayari ito sa lamesa. Amen? Kapag walang lamesa, walang intimacy. Kaya tingnan niyo po yung mga taong walang lamesa, 'di ba? Yung madalas nag-aaral ng Bible, makikita niyo sa table nila may lamesa. May lamesa. Sa table nila may Bible. Pa-mute po ng bagong pasok. Salamat po. Yun. Pa-mute po, Ate Nina. Salamat po. So, purihin po ang Panginoon. Sino yung may table dito na andun lagi yung Bible mo? Diba? Doon mo makikita na ang isang tao o ang isang pamilya, amen, na merong pag-ibig sa Panginoon. May pagkakaisa sa Panginoon. Yung priority nila ang Panginoon kapag ang table nyo may Bible. Kasi doon pa lang nakikita na po. Kaya, if there is no table, there is no intimacy. Kaya napakahalaga po ng lamesa. Ito ang dahilan kung bakit ang mga bahay, even gaano kalaki ang bahay, mansion man ang bahay, di ba po? Ang bahay man o bahay kubo, pinakamaliit na bahay, o kahit nasa tulay pa, yung mga tao, ano man yung klase ng bahay nila, you will always see a dining table. Laging may dining table, laging may lamesa. Sino po ang bahay na walang lamesa? Amen? So napakahalaga po ng lamesa. Ito po yung nagpapaunawa sa atin na ang lamesa, hallelujah, kahit gaano pa kaganda ang bahay mo, lagi mong sisiguraduhin na may lamesa. Pag sa salas, gusto mo may center table. Pag sa kusina, gusto mo, di ba, may malaking lamesa kung saan nagtitipon ng pamilya. Amen? Di ba? Kung saan doon tayo nagsasalo-salo. Yung dining table po, hindi simpleng kainan lang. May picture po ito sa Panginoon. May significant ito sa Panginoon kung bakit ang lahat ng bahay ay may dining table o may tinatawag na table sa kusina o kainan sa kusina. Kung iniisip mo ito na bilang tao ay simple lang na kainan, nagkakamali ka. Dahil dito yung place kung saan nagko-konekta ang pamilya. Dito yung place kung saan nakakapag-usap yung pamilya. Dito yung place kung saan mahararamdaman natin yung pagmamahal ng pamilya. Amen? Dito yung place kung saan tayo nagkakaroon ng connection. Kaya ito tinawag na place of intimacy. Ng table po. Hallelujah. Kaya alam nyo, marami ng pamilya ang sira ngayon. Marami ng pamilya ang nag-aaway-away, marami ng pamilya ang watak-watak dahil hindi na nila nararanasan magsabay-sabay kumain sa lamesa. Alam niyo, nung pinag-aaralan ko to, sabi ko nga sa Panginoon, oo nga po Lord, no? Kasi may mga tao, may mga anak ka, kakain sa kwarto, kakain sa salas, kakain sa tabi ng lababo, kakain sa tabi ng kalan. Amen? Kailan po yung huling araw na nagsabay-sabay kayong kumain ng buong pamilya? Amen? Yung ibang tao nasa OFW, yung tatay nasa ibang bansa, yung asawa nasa ibang bansa. Amen? Kaya tingnan nyo po. Kaya ito yung dahilan kung bakit maraming pamilya po ang nasisira. Kasi may kanya-kanya na tayong oras. Hindi na natin pinapahalagahan yung intimacy. Hindi na natin pinapahalagahan yung sama-samang kumain. Amen? Magsasama-sama man sa restaurant. Amen? Minsan, picture ng pagkain. Picture ng pagkain. Amen? Hindi na po nararanasan yung sama-sama, 'di ba, na kumakain sa
sa lamesa. Amen? Gusto purihin ng Diyos. Ayan, Pastor Eric, available po ba kayo o itutuloy ko po yung mensahe? Tal. Amen. Sige po. Purihin po ang Panginoon. So, ito yung reason why families are destroyed. Maraming pamilya po ang nade-destroy because there is no more dinner table. Wala nang dinner table. Wala nang sama-samang pagkain. Wala nang sama-samang pagsasalo-salo. Amen? Kaya nawawala na po yung connection. Nawawala na yung intimacy. Nawawala na yung pangangamusta. Amen? Sa anak, pangangamusta sa pamilya. Kasi dito sa dining table, dito natin nalalaman. Amen? Pag nagsasama-sama tayong pamilya, dito natin sinasagawa yung pangangamusta. Even sa ibang tao, 'di ba? Tinatanong natin, "Oh, kamusta na si Tia? Oh, kamusta na si Tio? Matagal ko na siyang hindi nakakasama." Sa pamamagitan po ng salo-salo natin sa lamesa, lalo na po sa gathering. Amen? Sa mga okasyon. Hallelujah. Kaya napakahalaga po na hindi nawawala sa atin yung pagsasalo-salo sa lamesa. Kaya ganun po kahalaga ang lamesa sa tahanan. Kasi dito sa lamesa, dito po natin nararanasan ang intimacy ng bawat isa. Ito po yung lugar kung saan nag-get together po ang bawat pamilya. Ito rin po yung lugar kung saan dito natin pinapaapoy, amen, yung mga apoy ng pagmamahal sa ibabaw sa harap ng lamesa, sa pamilya, pagtatanong, pagmamalasakit, amen. Dito rin natin nararamdaman yung connection ng pag-ibig sa bawat isa at pagmamalasakit sa kanila. Amen. At most important po, hallelujah, kailangan maunawaan natin na hindi ang kwarto ang ating dining table. Hindi po ang counter table ang ating dining table. Dito kasi sa US, iba pa yung counter table namin sa kitchen, iba pa po yung aming dining. So, kailangan nating alalahanin na hindi po yon ang ating table. Hallelujah. Hindi rin po sa harapan ng TV, hindi rin sa tabi ng kalan, kundi sa dining table po. Amen. So, kaya minsan nakakalungkot no po, the spirit of the power ng spirit ng pamilya, yung soul natin, minsan nako-connect din sa table. Amen, na doon natin nararamdaman na, hala, ang lalaki na pala ng anak ko. Nakikita niyo sila habang pinapakain niyo sila, habang pinipid niyo sila. Parang kailan lang mga baby sila. Diba? Nasa maliit lang na table. Pero ngayon, nasa table na malaki. Dati, hindi marunong magkutsara, magkamay. Ngayon, nagkukutsara at nagkakamay. Nakikita niyo silang lumalaki. Na nakikita niyo yung pagkakaiba nila. Minsan, namimili pa ng pagkain. Nagre-request pa kay mama, nagre-request pa kay tatay. Amen? Sa harap ng table. Hallelujah. Kaya dito nakikita mo rin yung paglalambing ng anak mo, 'di ba? Kung anong gusto nilang ihain mo sa table na pagsasaluhan ng pamilya at doon nila nararamdaman na mahal mo sila. Hallelujah. So kaya po napakahalaga na dito sa table, ito yung only place na pine-prepare natin. Amen, yung pagkain sa ating buong pamilya. Hallelujah. Kaya kailangan po nating maintindihan, dapat po nating maintindihan at dapat isa puso natin yung mensahe ngayong araw na to kasi hindi ko po to mensahe. Mensahe po to ng Panginoon sa atin na pinadaloy lang sa akin, na ipadaloy ko rin sa inyo kung gaano kahalaga ang lamesa. Kasi minsan daw po, nabibigyan na lang ng kapangyarihan ng lamesa na yon tuwing Christmas. Sama-sama kayong pamilya. Tuwing Thanksgiving, saka lang may kapangyarihan yung table. Tuwing may birthday. Amen? Tuwing may kasalan. Pag may kasalan, sigurado, sama-sama yung pamilya sa table na yon. Pero mali eh. Tuwing New Year, sama-sama yung pamilya. Hindi po dapat ganun. Ang gusto ng Panginoon, sama-sama tayo sa lamesa, hindi lang sa panahon na kumakain tayo, kundi sa panahon na dapat maramdaman ng bawat isa na ang lamesa is connection. Ang lamesa ay intimacy. Amen?
Ito yung nagre-represent sa intimacy natin, hindi lang sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang nag-build ng pamilya natin. Diba? Binibuild niya yung pamilya natin kung ginagawa nating sentro ang Diyos. Pero kung hindi ang sentro ng Diyos, tingnan niyo ang mga pamilya, watak-watak. Tingnan niyo ang pamilya, walang kayusan. Pag walang Diyos, walang kapayapaan. Amen? Bakit paano magkakaroon ng kapayapaan ng isang pamilya? Wala naman sa pamilya natin yung Prince ng Kapayapaan. Kaya kung walang kapayapaan yung pamilya ninyo, pamilya ko o pamilya nating lahat, siguro po it's time na para magkaroon tayo ng intimacy sa table, una sa Panginoon. Para magampanan natin yung pagiging tatay natin. Mabuting tatay, mga kapatid. At mabuting nanay. Kasi hindi ikaw ang nagmumold sa anak mo. Ipinagkatiwala ang mga anak natin para turuan natin. At kung nakikita nila yung mga pangit na pag-uugali sa atin, sa harap ng lamesa, pangit na pag-uugali natin sa tahanan, paano natin matuturuan yung ating pamilya? Kung ikaw yung tatay na nagiinom, then sasabihin mo, nagiinom ka sa lamesa mo rin ginagawa. Amen? Naninigarilyo ka sa lamesa mo rin ginagawa. Tapos tuturuan mo yung anak mo na paglaki ninyo, wag niyo tong gawin. Bakit ginagawa mo tatay? Bakit ginagawa mo nanay? Sa ibabaw pa ng lamesa. Hallelujah. Ang lamesa po ay nagre-represent ng pag-ibig. Pag-ibig na nabubuo sa buong pamilya. And even sa pagkakaibigan, saan ka ba unang dinate, Ate Billie Jean? Sa kanto ba? Hindi ka ba ni-restaurant ni Kuya Raymond? Ikaw, Ate Kelly, saan ka ba dinate ng asawa mo nung nililigawan ka? Diba? Yung mga walang asawa dito, nung may boyfriend kayo, diba? Sa lamesa rin kayo nagkatagpo. Sa lamesa kayo nagkaintindihan. Sa lamesa kayo nagkaunawaan. Amen? Unless iba po yung lamesa na ginamit nyo. Hindi ko alam kung saan kayo nagpunta nung first date ninyo. Amen? So, purihin po ang Panginoon. So, nagre-represent po ang lamesa ng love. Hallelujah. So, at nagre-represent din ang table po ng communion. Communion natin sa Panginoon. Amen? Kasi dito natin ginaganap yung communion, kaya may altar sa mga church. May altar po sa church. Doon nila pinapatong sa lamesa yung communion. That is the significance of table. Ganun siya kahalaga. Part siya ng lahat ng bagay. Amen? So, and it is also a place of union. Pagkakaisa, union, di ba? Bonding. Amen? At strengthen. Strength na sa pamilya natin nakukuha. Kaya, sometimes po, kung gusto mo, di ba, gusto mong malaman kung kaibigan mo pa yung ibang tao, imbitahin mo sa lamesa. Imbitahan mong kumain. Pag hindi sumama yun, tinanggihan ka, hindi mo na kaibigan yun. Nanay Lodi. Hallelujah. Hallelujah. Pag yung kaibigan mo, 'di ba, matagal mo nang hindi nakikita, no? 'Di ba? Ikaw din, 'di mo na ini-invite yung mga kaibigan mo. Pag di mo na sila kaibigan sa pagkain, sa kainan, 'di ba po? Sa kasal ng anak mo, sa birthdayhan, 'di ba? Kasi hindi mo na sila, they're no longer your friend. Kaya ikaw din, para malaman mo kung kaibigan mo pa rin sila, try to invite them. Kasi sometimes, sa'yo wala nang galit sila, may galit pa rin. At sometimes, alam nyo ba, we are making mistake na ini-invite natin yung ibang tao, yung people na po, nakaaway pala natin. Nai-invite natin yung mga wrong people sa harap pa rin ng lamesa. Na hindi natin alam, sila pala yung mga tao na pinag-uusapan tayo patalikod. Amen? Pinag-uusapan tayo, yung kinakamusta ka kunwari, tapos naghahanap lang pala ng information. Ito yung mga tao na minsan, akala mo, kaibigan mo, malalaman mo, kaagaw mo na sa asawa mo. Minsan, kumari mo pa. 'Di ba? Minsan, kapitbahay mo. Pinakain mo sa lamesa. Ginawa mong ninang ng anak mo. 'Di ba? Tapos hindi mo alam. Pati asawa mo. Amen? O, I don't know. Hindi ko alam kung ano. Wala akong kwentong ganon. Amen? Purihin po ang Panginoon dahil ito po yung pinapaunawa lang sa atin ng Panginoon. At naisulat ko yun, pinasulat po sa akin ng Panginoon yun na sometimes we are inviting snakes sa loob ng bahay natin. We are inviting people na hindi dapat. Hallelujah. Kaya
sa lamesa din po yun nagaganap. And even sometimes, inimbita mo lang yung kapitbahay mo, 'di ba? Para kapag nagkamali ng pag-invite sa kanila, gusto mo lang naman matikman yung bago mong luto na lumpia, 'di ba? Kung masarap at pwede mo nang itinda. Aba, ang ginawa ni kapitbahay, nagchismis na ng chismis sa'yo na mali na yung pag-i-invite mo. Kasi pati ikaw, naging chismosa na rin. Kasi yung imbis na hindi mo alam, nalaman mo dahil sa kanya. Wrong invitation. Di ba po? Kaya ikaw rin, bago mo malaman na ikaw ay nasa chismisan na, di ba, napalalim na yung usapan ninyo. Hindi mo alam na drift away ka na rin ng chismis. Hallelujah. Nawala ka na doon sa dapat na tamang ginagawa mo lang. Amen? Naghahanap ka lang naman ng mapagkakakitaan and then nakapagpaupo ka ng maling tao sa lamesa. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Kaya kailangan po natin, hallelujah, isipin at isabuhay na ang lamesa po, it is the table of love, table of communion, table of union, table of reconciliation sometimes. Kasi kapag binaranggay mo, yung nagchismis sa'yo, saan ka pinaharap, Mami Ludi? Sa table ng barangay, di ba? Sa table din po inaayos. Amen? May lasinggero na nagbato ng bintana mo, nabasag. Amen? In-invite mo rin saan? Barangay din po. Nag-away kayong mag-asawa. Saan din po sinetel? Sa barangay. Amen? It is the table. Kung saan dati nararanasan yung reconciliation. O pagkakasundo. Kaya pag may problema, lahat ng problema, saan po sinesettle? Sa table din. Kaya ang table po hindi simpleng kainan lang. Ang table po, hindi ito simpleng naghain ka ng pagkain sa pabuong pamilya mo. Hindi ito simpleng salo-salo lang. Amen? Ang table po is intimacy, love, union, bonding ng pamilya. Amen? Hallelujah. And sometimes, table, sabi nga ng Panginoon, kapag meron daw tayong mga kaaway, amen, paupuin din natin sa table. Bakit po? Because table is also judgment. Amen? Kaya nakikita nyo, yung mga kaaway natin, sabi ng Panginoon, wag kayo magalit sa kaaway ninyo. Pag nagugutom sila, pakainin ninyo. Saan mo pinapakain ng kaaway? Sa table din. Painumin ninyo. Saan? Sa table din. Sabi ng Lord, wag kayong magalit sa kanila. Do not fight for them. Do not fight against them. Sabi sa atin ng Panginoon, pinapaunawain sa atin ng Panginoon. Huwag tayong makipaglaban sa kanila. Kung nagugutom pa daw yung kaaway natin, pakainin natin. Amen? Kasi sometimes, table is judgment too. Doon mo pinaparamdam sa kaaway mo na there is love from you na nagmumula sa Diyos. Na handa ka pa rin pakainin siya kahit na marami siyang pinakaing salita sa ibang tao tungkol sa'yo. Na handa mo pa rin siyang painumin dahil anong sabi ng Panginoon sa kanyang salita, para daw silang binubuhusan ng malamig na tubig pag ginagawan mo pa rin sila ng mabuti. Amen? Because table is judgment. Sa table din po, doon yung makikita si order of the court. Order of the court. Amen? Si judge. Amen? Kahit gaano pa kataas ang iyong kinalalagyan. Even ikaw ay mayor, governor, di ba? Barangay tanod, kapitan, congressman, sabihin niyo po, pinakamataas, presidente ng Pilipinas, presidente ng Amerika, presidente ng Middle East, pag humarap sila sa court, wala silang laban. Igagalang pa rin nila yung table of the court. Walang kahit sinusatip. Kapag ang court, ang judgment ang pinag-usapan, lahat tayo, igagalang yung court. Kaya imagine, kung dito sa mundong ito ginagalang ang korte, don't you think yung court sa langit hindi ginagalang pag humarap tayo? Kasi that is our last destination, kapatid, sa judgment ng Panginoon. At sabi niya doon sa Hebreo, di ba? Pananagutan mo ang lahat ng walang kabuluhan na sinabi ng iyong mga bibig. Amen? It is the table of God, sa judgment po ng Panginoon.
Kaya, hallelujah. Kaya purihin ng Panginoon kasi pinapaalam sa atin ng Panginoon itong pangunawa na to, ano po, na dapat nating nauunawaan. Kasi minsan, hindi pa rin natin nauunawaan kung ano ang kahalagahan nito. Ang Panginoon pong Jesus, hindi siya kumain sa KFC. Hindi rin po siya kumain sa corner. Amen? He set the table from the place. He established what me and you enjoying. Ang Diyos po, in-invite niya ang lahat ng mga disciple niya sa harap ng table para doon niya i-establish yung kanyang pangako, yung kanyang covenant sa iyo at sa akin. Hindi po yun ginawa lang sa cross. Hindi niya po yun tinapos sa cross. Amen? Ginawa niya po yun sa harap ng table. Doon niya ginawa ang breaking of the bread sa table, hindi sa cross. Doon niya ginawa ang kanyang pangako sa table, hindi sa cross. Sabi pa nga ng Panginoon, alalahanin niyo ako sa ganitong paraan. Kaya nga po yung fasting natin, di ba? Yung prayer and fasting po natin ng 14 days, sabi ko sa inyo, before nyo i-break yung inyong fasting, mag-communion po muna kayo. Kahit tubig lang at piraso ng tinapay bago kayo kumain. Kasi sa paraan na yon, inaalala natin ng Diyos. At bago nyo gawin yon, humingi kayo ng tawad. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon bago tayo kumain ng communion. Huwag po nyong gawin yung, kaya maraming taong may sakit kasi hindi humingi ng tawad bago kumain ng communion. Kumakain bago humingi ng tawad, it is wrong. Humingi ka muna ng tawad, magpalinis ka muna sa harap ng Diyos bago mo kainin ang communion. Kaya maraming tao ang may sakit. Amen? Kaya mahalaga po na malaman niyo yun. Magpalinis muna tayo sa Panginoon. Hallelujah. Dahil yun po rin ang dahilan at yun din ang paraan para alalahanin natin ng Diyos. Sa paraang ito ang paraan na inaalala niyo ko. Yun ang sabi niya sa Bible. Amen? Sa table po, uminom. Sabi niya, yung ubas, yung wine is nagsisimbolo ng kanyang dugo at yung tinapay nagsisimbolo ng kanyang katawan. 'Di ba? Yun yung kinakain natin. Hallelujah. Kaya napakahalaga po noon. Ano po? Purihin po ang Panginoon habang nagsasalita po ako. Pahanap nga po ang verse ng Matthew 26. Ang haba na po ng sinabi ko pero walang verse. Sinadya ko po yun. Kasi gusto kong malaman ninyo na ito po yung pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Ayan. Ang atin pong verse, pabasa nga po. Matthew 26, 22 po hanggang 28 muna. Matthew 26, 22 po hanggang 28. 28. Amen. Matthew 26:22. Nanlumo ang mga alagad. Isa't isa'y 22, Mami. 22 po. 26, 22 hanggang 28. Matthew 22. 26 po. Matthew 26, 22. Ito nga, Matthew 26, 22 hanggang 28. Tama ba? Tama? Opo. Matthew 26, verse 22. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok, ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba na magkakanulong sa kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." 25, si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo ito at kanin, ito ang aking katawan," wika niya. Matthew 27,
Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya. 28, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Amen. Salamat po sa salita ng Diyos. Amen. So doon niya po ginawa ang covenant sa table. Sa Last Supper po. Amen? Kaya, even sa Last Supper, nandun po si Judas. Amen? Kaya minsan ang kaaway natin nasa harap po ng lamesa. Pero ano yung example ni God? Pamute po, Mami Lodi, nag-e-echo po kasi. Ano po yung example ni God? Even sa hapag ng table mo, pakainin mo pa rin. Invite them, even ang kaaway mo. Kaya nga sabi po sa Psalm 23:5, sabi po doon, di ba sabi doon, I prepare a table sa harap ng kaaway mo. Sa harap po ng kaaway natin. Kaya ini-invite ng Panginoon, even si Judas, nasa harap po ng hapagkainan. Pinakain pa rin niya. Binigyan pa rin niya ng inumin. Kaya nga makikita ninyo, sa Roman 12:20 po, pabasa nga po, Roman 12:20, at yung isa po, Proverbs 25:22. Romans 12:20 po, and Proverbs 25:22. Romans 12:20. Romans 12:20. Romans 12:20. Amen po. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Ano pa po yun? Proverbs 25:22. Proverbs. Sandali po. Proverbs 20. 5 po, 22. 5:22. Proverbs 25 po. 25. Proverbs 25. Proverbs 25. Proverbs 25. 22. Kung paano ang malamig na tubig, Proverbs 25:22, sa gayoy ilalagay mo siya sa kahihiyan at buhat kay Yahweh. Mayroon kang kagantihan. Amen. Salamat po sa salita ng Diyos. Amen. So dito po ini-emphasize yung power of kindness. Na kahit sa mga kaaway natin, hallelujah, pamute po ulit me, sa kaaway po natin, makikita sa atin yung toward forgiveness sa kanila, sa kaaway natin. Kaya, yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin, i-treat daw natin yung enemy natin with generosity and compassion. Saan kayo nakakita nun, no? Na even ang kaaway mo, iti-treat mo ng generosity and compassion, na ito daw ang maglilid sa kanila para mapahiya sila. Amen? Para magsisi sila. Amen? Kasi yung exposure na sinasabi ko sa inyo na ipapakita mo na yun yung naging kaaway mo, may ginawa siyang masama sa'yo, hindi yun maglilid sa kanila sa Panginoon. Pero kung ang ipapakita natin sa kanila, amen, yung kahit nakagawa sila ng masama sa atin is nagpapatawad tayo kahit niloko tayo ng asawa natin, kahit niloko tayo ng asawang babae, di ba? O asawang lalaki, o kaibigan, dinitray tayo, o mga tao na nang away sa atin, di ba? Ang ibabalik natin sa kanila, kabutihan. Hindi yung exposure na, ilalagay mo na sa social media yung kaibigan mo, ilalagay mo na sa social media yung asawa mo, di ba? Na nanloko sa'yo, hindi ganon. No, mali po yun. Amen? Ang exposure po hindi maglilid sa tao para lumapit sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ang naglilid sa tao para lumapit sa Diyos. At yun ang ipapakita mo sa kanila.
Yun po yung ipapakita natin sa mga kaaway natin. Kaya napakahalaga po na ito yung also nagpo-position sa atin kung saan, hallelujah, kung saan po na until yung mga kaaway natin, di ba? Kapag gano'n ang trato na ginawa natin sa kanila, until yung kaaway natin, amen, lalapit po sila at magre-repent. Magsisisi sila at hihingi ng tawad sa'yo sa lamesa din na yun. Amen? Kaya napakahalaga po na kaya ako po, ibinibring ko kayo in spiritual. Hindi po ang laban natin is pisikalan. Ang laban natin sa mundong ito is spiritual. Kaya maraming tao ang hindi nakakaunawa sa atin kung bakit pa pinapatawad natin yung mga taong nagkasala sa atin at minamahal sila lalo dahil mas kailangan nila ng pagmamahal. Amen? Kaya nga po yung gathered together, hallelujah, sa lamesa po ay malaki po ang nagagawa. Amen? Kaya when God giving the greatest deliverance sa atin po, sa lahat ng bawat mundo, sa buong mundo, sa bawat bansa, ginawa niya yon sa lamesa. Amen? Kaya kung meron ding ginagawang pagkakasundo ang Panginoong Jesus, hindi niyo siya nakitang sumugod sa militar. Amen? Hindi niyo siya nakitang nakipag-away o nakipagbarilan. Ginagather niya yung tao para makipag-isa. Amen? Sa table po. Kaya nga sabi, take blood. At inumin po nila para yun yung magiging covenant po. Amen? At ang kanyang katawan. Hallelujah. Kaya even kahit sa Exodus po, amen? Nung inano niya, greatest deliverance sa Exodus, anong ginawa nila? Nagpakarni po siya ng tupa. Amen? At sabi niya doon, mababasa niya yun sa Exodus 12:7, iluto nila yung tupa. Kainin nila, ihain nila sa kanilang lamesa at ipahid yung dugo sa pintuan. Kasi darating yung mga anghel, amen, ng kamatayan na papatay sa mga tao. Hallelujah. Nakita niyo po, na habang may nangyayaring hindi maganda sa labas ng kanilang nation, yung mga anak ng Diyos nagagad sa table. Sa inalay din nila. Amen? Sa kanilang inalay na tupa. At sinunod nila yung sinabi ni Yahweh. At wala ni isa sa kanila ang napahamak. Amen? Kaya napakahalaga po, even yung mga apostol dati, pag nagpapas nila, amen, sinisigurado nila na malinis sila sa harap ng Panginoon. Amen? Ganun po kahalaga. Kaya nga, pag nagtitake po tayo ng communion, siguraduhin po natin na malinis tayo sa harap ng Diyos bago po tayo mag-take sa lamesa. Hallelujah. Kaya, minsan may ibang tao na hindi respeto po sa communion. May hindi respeto sa lamesa because they don't know the power of table. The Lord Jesus is at the table. Amen? The same place kung saan po ang new covenant is being settled is the same place kung saan si Judas in-enter po. Nag-enter sa kanya si Satan. Kaya mag-ingat po tayo. Amen? At pinapaunawa sa atin ng Panginoon ang kapangyarihan po ng table. Na dito, mararanasan natin, amen, ang lahat ng bagay, lahat ng importante na conversation sa table na gaganap. Amen? Even sa salary mo, sa table din nagaganap. Ano man ang pinagkukuhanan ninyo. Lahat ng mga important conversation, lahat ng mga importanteng mga pag-uusap, sinesettle po sa table. Kaya, ang reminder sa atin ng Panginoon, do not wrestle against flesh and blood. Minsan kasi humihinto tayo dun do not wrestle against flesh and blood. Kasi pag sinabing wrestle, yung makaharap mo sila face to face. Yung, alam, di ba, pag nakikipag-wrestling ka, tinutulak. Di ba? Kaharap nila yung kaaway nila, personal. Do not, sabi ng Diyos, pinapaalalahan tayo, huwag kayong makipag-away ng ganon. But again, sabi niya, alalahanin ninyo, huwag kayong makipag-wrestling ng ganon. But again, sabi niya, sa principalities and power. Hindi mga tao ang kaaway natin, kundi yung mga principalities and power ng kasamaan. Hallelujah. Kaya purihin po ang Panginoon. Si Jesus po, when Jesus came, He never wrestled anyone. Hindi siya nakipag-wrestling sa kahit sino.
Because si Jesus po, naupo siya sa lamesa kung saan ang lamesa ng judgment. Amen? Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon, na tunay, O Diyos, na nagpapahiwatig sa bawat isa sa amin, nagpapahayag sa amin ng kahalagahan, Panginoon, ng lamesa. Hallelujah. At ikaw po, O Diyos, ang magpapatotoo, hallelujah, na sa bawat isa sa amin, Panginoon, na dito namin mararanasan ang kabutihan mo, dito namin mararanasan ang union, ang pag-ibig mo, Panginoon, ang kabutihan mo, Ama, ang lahat ng bagay, Panginoon, na pangako mo sa bawat isa sa amin. Hallelujah, ang pagkakaisa ng pamilya. At ang bonding, Panginoon, Lord, na sa iyo lang namin mararanasan, Ama. Kaya maraming salamat po sa mensaheng ito, Panginoon, na ipinahayag mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ng lahat ng bagay, Ama, sa lamesa namin, Panginoon, Lord, isasagawa, O Diyos. Purihin ka, dakilang Ama. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, na ikaw, Panginoon, Lord, ang simbolo, Panginoon, Lord, ng lamesang ito, ang intimacy, Ama. Hallelujah. At sa darating na panahon, dito po ako magtatapos. Matthew 26:29. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Amen? So may nag-aantay pong lamesa sa atin kasama ng kanyang Ama sa kalangitan. At yun po, yung susunod na iinumin niya na katas ng dugo, hallelujah, ng katas ng ubas na yon at bread, ay gagawin natin sa kaharian ng kanyang Ama. Inaasahan po ng Panginoon sa bawat isa sa atin na makasama niya po tayo sa kaharian ng kanyang Ama hanggang sa muli nating pag-aantay sa Panginoon at muli natin siyang makita sa kingdom. Amen. Purihin ang Panginoon, and to God be all the glory po. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Nawa na pagpala po kayo ng mensahe.